Here's the flash news. Actually, this is not a flash news kasi ito ay about 2 days ago. A Philippine Navy patrol ship was shadowed by Chinese forces near a disputed shoal in the South China Sea. Yan po ang hinaras na naman. Hindi na Philippine Coast Guard, kundi Philippine Navy. Ito ay ginagawa ng Chinese forces. Tuloy-tuloy at walang tigil na pangharas at gusto nila na parang pinipressured tayo na lumaban, which we don't want because we exert our highest degree of professionalism. This is your host, Freddy Filipinos America Blog in YouTube channel and in Facebook, Freddy Legaspi. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. And it's all free. Okay, guys? It's all free. And make some comment. It's in English or in Filipino. And give me a big likes too, guys. Okay? Now, ito ay isang mabigat na panibagong pangyayari ng harassment dyan sa West Philippine Sea. Na nakikita namin na tahimik lahat, no? Maliban sa iilan, maliban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang Armed Forces of the Philippines. Sa ating mga Pilipino, hinihikayat po namin na kayo ay mag-voice out through this comment. Mag-comment naman po kayo kung mahal nyo ang Pilipinas. Sinasabi nyo na kami naririto, traidor kami. Paano kami naging traidor? We are sending 13 billion US dollar remittances there in the Philippines. Nagpapadala po kami ng pera dyan, ng dollar. At ang epekto niyan, gumaganda ang economy natin. Mga US Filipino, sana ay mag-voice out din kayo dito. Kung kayo ay nanonood sa aking video, sa aking channel, mag-voice out ko kayo. Nagugustuhan ba nyo ginagawa ng China sa atin? Sa ating Philippine Navy, sa ating Armed Forces of the Philippines? Panunuya at pangiisultong ginagawa. Mabuti pa ang bansang Amerika. The United States, from time to time, keeps on its promise to defend an ironclad to the Philippines. If somebody attack the Philippines, they will respond immediately, like the one that they did in Israel. Like the one that they did in Taiwan. Ganyang katindi ang Amerika. Kasi gusto ng China makuha at mapalitan ng Amerika as the leading, parang gusto nila sila magsiga-siga sa buong mundo. Ang Amerika ba kinamkam ang lupa natin? Kayong mga kumukontra, o dahil ang visa nyo na-denied. Kung na-deny ang visa nyo, you should repeat it again and again. Hindi katulad ng ginagawa ni Senator Robin Padilla na at si Digong Duterte, dating presidente, both denied, US denied visa. At lalo ngayon, diyan sa Davao, si Pastor Apollo Kibuloy, na wanted dito ng FBI. Dahil sa lahat ng krimen, hindi ho pwedeng pumasok ang mga Pilipino may krimen nagawa or with crime. Kailangan chine-check ho yung criminal background check. Yan ho. Okay? At tahimik na tahimik kayo mga Pilipino. Ang ating mga senador, maliban lang kay Senator Zubiri at Senator J.B. Ejercito, sila lang ang nag-voice out. Ang mga congressmen, gawa kayo ng resolution. Gawa kayo ng resolution condemning and supporting the AFP, the administration against China harassment and pangaharas nila. Pambobomba, paninilaw ng mga barko ng ating Philippine Coast Guard. Malilit ang Coast Guard ship natin. Ngayon ito, ang latest ay ito ang Philippine Navy natin, ang hinaras naman ngayon. Hanggang kailan tayo magtitiis ng ganito?
Kayo ba, payag kayo? Kayo nga, nagpo-protesta sa gobyerno pagka kayo ay naharas. Yan, kayo mga overseas Filipino workers, mag-voice out kayo. Kahit sa Pilipino, kahit sa Tagalog, kahit sa Bisaya. Sumusobro na ang ginagawa ng mga inchik dyan sa atin sa Pilipinas. Ikaw, Labor Union, Renato Reyes. Renato Reyes, hinahamon kita. Bakit hindi ka nagsusuporta sa gobyerno? Kayong mga supporters ng mga ng mga DDS. Sa China ba kayo? Kayong mga Yellow, sa China ba kayo? Kayong mga Lenny, sa China ba kayo? Ikaw na US Filipino na narito sa Amerika, bakit ka sumusuporta at nilalabanan mo ang ating Pangulo? Samantalang yan ang nagtatanggol sa Pilipinas laban sa China. Napakayabang mo. Pagkit narito ka sa Amerika, hindi ka kumikibo. Kumibo ka. Kalimutan mo ang politika. It's now high time to support the President of the Philippines, Bongbong Marcos Jr., and the Armed Forces of the Philippines through General Romeo Browner, through Defense Secretary Gibo Teodoro. Kailangan ipakita ang ating buong suporta. Hindi po puro religion. Praise God, praise God. Oh, wow. Ano ang mangyayari sa inyo? Ipakita niyo ang suporta. Halimbawa, magkaroon kayo ng prayer meeting, supporting the country against China. Binubuli na tayo. Kumibo kayo. Ang Iglesia ni Cristo, sumuporta rin kayo. Ang dapat niyo malaman, ang Foreign Secretary ay from Iglesia ni Cristo. Huwag kayo manahimik. It's time for you to voice out. O dahil meron kayong business interest or personal interest with China, kaya hindi kayo makakibo. Natatakot kayo na maapektuhan ng inyong business. Pero hindi natatakot na masakop kayo ng China at mawala lahat ang business nyo. Hindi lang in-check ang pwedeng makapartner nyo sa business. But you have to learn how to speak in English fluently. Kasi maraming Europeans na papasok diyan sa Pilipinas. Mga American businessmen, mga Australian businessmen. Ang Australia nag-commit na sa Pilipinas. They are putting up big business there in the Philippines. And also yung mga student, bakit hindi kayo kumibo? Show your patriotism. Iwasan nyo na yung mga puro kalokohan na ginagawa nyo. Mag-conduct kayo ng mga rally katulad ng ginagawa ng China na 1.14 billion people. They are supporting their president, Xi Jinping, against Philippines. Sinisiraan, gumagawa sila ng propaganda. Thank you, Mr. President of the Republic of the Philippines, Mr. Bongbong Marcos Jr., and also Armed Forces of the Philippines for defending the Philippines against China. Okay? In God we trust, never hold your peace. See you in my next vlog.